dati ako flat deck driver, nag-oversize load, tapos yung mga heavy machinery, umayaw na ako dahil yung aking rotator cuff sa aking kanang balikat napunit. And sabi ng doktor operation daw kailangan para ayusin. Good morning mga tugang. Isang napakaganda at pinagpalang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo southbound sa I-25 in Wyoming. In just a few hours ay magbe-break tayo sa Cheyenne, Wyoming or Colorado na ba? Anyway, hindi tayo taga rito, so pasensya na. So on the way tayo sa ating first drop sa Oklahoma, and then sa Houston, Texas. Mayroon tayong dalawang drop. Ang kargamento natin ay beef or baka sakali. Anyway, so dati ako flat deck driver, nag-oversize load, tapos yung mga heavy machinery, umayaw na ako dahil yung aking rotator cuff sa aking kanang balikat napunit. And sabi ng doktor operation daw kailangan para ayusin. Hindi pwedeng tumigil ng trabaho, guys. So sabi naman ng either operation or we can just make turok-turok na lang ng cortisone. In other words, steroids for pain relief. So bali nakakadalawa pa lang ako. Ang gusto ng doktor irregular, every 6 months. Sa pagkakaalam natin, kasi nag-research tayo, hindi daw maganda yung steroid in the long run. So bali umaatake lang naman yung sakit ng balikat ko, yung rotator cuff. Research nyo guys, or mamaya ipopost ko dyan kung ano yun. Nagpapaturok lang ako kapag talagang na siya, hindi ko na siya maigalaw sa sobrang sakit. Naigagalaw ko din, pero yung lumalagatok na yung aking joints dito sa aking balikat, kasi nga punit na yung rotator cuff ko. Hindi daw yun gumagaling ng kusa. So turok-turok na lang or i-operate. Tulad ng mga injury ng mga athletes, hindi ko alam at hindi rin ako nagtanong pa sa aking insurance kung kasama ba yun sa insurance, sa medical and health insurance ko dito sa Canada. Ang problema kasi doon ay kailangan kong ipagpahinga ng 2 months daw yung aking balikat, na dapat hindi siya gagalawin. So ikakast yung aking shoulder, yung aking right arm, na hindi siya gagalaw for 2 months. Hindi pwede yun.
magugutom ang family natin, guys. No! So pwedeng mailibre yon kasi ganun kaganda yung medical and health insurance system sa Canada. And meron ding employment insurance na kapag hindi ka makapagtrabaho, bibigyan ka ng pera ng gobyerno monthly. Ang computation sa akin is magkakaroon ako ng $2,000 bi-weekly. Yung upa lang sa bahay, kulang pa yun. So, pwede mo maisalba yung upa, pero yung kain, hindi basta-bastang ililibre yun. So hindi so dinecline ko yung offer sa akin ng doktor na operahan. So kinuha ko yung option na turok-turok lang. Ang sabi niya nga, ulitin ko naman, every 6 months. Pero hindi, ang ginagawa ko is kapag sobrang ano lang talaga. Kasi yung steroid guys, hindi naman niya nakakagaling. Yung as in, I mean, hindi mawawala yung problema, matatanggal lang yung sakit. Pero hindi siya gamot na gagamutin yung problema at mawawala ng tuluyan. Hindi. Pain reliever lang yon, steroid. At ayoko nun. So nagpapaturok ako, nakadalawang turok pa lang ako every year. Ganito pag winter, tsaka ako nararamdaman yung kirot-kirot ng aking balikat. And then apektado na rin yung aking leeg. Yung nagkakaroon din ako ng spasm sa likod. I don't know kung kasama yun sa ano, kasi yung puwersa nga ng aking kanang kamay, ng aking kanang balikat, hindi na pareho sa puwersa ng aking kaliwa. So very imbalanced na yung weight distribution kapag nagbubuhat-buhat ako ng mga bagay-bagay. So yung other parts ng muscle ko na malapit sa aking balikat sumasakit. Either that or ano na, damatans na tayo guys, damatans. I'm pushing 45 years old. So hindi na rin imposible yung mga sakit-sakit ng katawan. Pero malaking factor na meron tayong iniinda sa kanang balikat. Kaya napilitan na tayong lumipat from flat deck and oversized loads papunta dito sa reefer and dry loads. Kasi dun sa flat deck kailangan nating lumabas, akyat baba sa ating mga kargamento para mag-tarp, magtapon-tapon ng strap. In short, mas physically demanding yung trabaho sa flat deck and oversized loads. Which is kayang-kaya naman natin nung time na yun na hindi tayo na injury. Actually yung injury ko biglaan din eh. Kasi yung naramdaman ko may lumagatok, pero hindi ko naramdaman agad yung sakit. Naramdaman ko yung sakit nung tumigil na ako ng trabaho. I mean siguro after 2 to 3 hours nagda-drive na ako, sabi ko bakit parang masakit yung balikat ko. And hindi ko masyadong ininda. And then nung dumating yung winter, ayun na, namamanhid na yung aking balikat that time. 2 years ago siguro yun. So nagpatingin na ako sa doktor in x-ray. Ayun, nakita yung aking punit sa rotator cuff na tinatawag. Anyway, meron tayong adverse weather na nakita doon sa dinaanan natin na high profile vehicles tulad ng ating truck, yung matataas, baka magkaroon ng road closure para sa aming mga ganito kasi malakas daw yung hangin somewhere dito sa Colorado and Wyoming. So far okay pa naman, maganda yung weather natin. The sun is up, tapos yung clouds natin pino, pero nakikita natin dun sa unahan na yun, no? I hope nakikita nyo guys. Mababa yung clouds and madilim. So sa amin sa
galing sa maritime, isa yan sa mga indication ng low pressure area. Kapag sinabing low pressure area guys, mababa yung ano yan, yung pressure. Hindi, iniisip ko yung explanation. Sumisip-sip siya ng hangin para makompensate na tumaas, kasi dapat regularly yung pressure ng isang lugar pantay sa kalapit na lugar niya. So kapag nagkaroon ng low pressure area doon at yung mga paligid niya tulad nitong sa atin high pressure, ang tendency ng hangin pumunta doon. So nagkakaroon ng malalakas na hangin. So base sa aking experience sa barko, ganun yung mga visual na palatandaan. So far wala pa, okay pa, pero kasi dyan bandang yan, ano yun Casper, Wyoming. Sa padaan-daan natin dito, siguro madaming beses na ako dumaan dito sa I-25. Lagi namang malakas ang hangin dito regardless ng ng season. Mapa-spring yan or summer. Mas matindi pa nga pag summer At sa katunayan, marami na tayong nadaanan dito na trailer na iniwan lang ng mga driver dyan na nakatihaya sa kalsada. Lalo na yung mga empty, yun ang mga may hirap na sitwasyon. Talagang ipapadpad yung trailer nyo yun, ititihaya just because magaan. Kasi ang hangin dito guys is galing sa tagiliran. So ang tendency talaga ititihaya niya yung yung mga trailer. So ang ginagawa ng ibang driver, imbes na madama yung truck nila, tinatanggal na nila yung trailer nila at iniiwan. Hindi naman siguro iniiwan, pero sineseparate nila. Kasi nga naman mas mahal magpaayos kapag yung traktor ang tumihaya. Yung trailer is dispensable naman yan indispensable. In layman's term, disposable. Pag masira yung trailer, okay lang. Maraming trailer dyan na pwede mong ibang gamitin. Pero kapag yung traktor ang nasira, naka po, tenga. Tigil ang tigil pasada, bebe. So anyway, umahaba na yung ating vlog. Hopefully hindi masyadong kumpiyansa naman ako na hindi tayo masyadong apektado. Baka mag-slow down lang tayo pero hindi tayo titigil. Kasi yung load natin napakabigat, almost 80,000 pounds yung load natin. Siguro meron lang tayong 800 pounds less, siguro mga 400 kilos below the maximum. So mabigat yung ating trailer. Hindi yan basta-basta ititihaya ng hangin, if ever naman. So yun muna. Tingin-tingin tayo kung may view tayo madadaanan. Hindi pa ako decided kung mag I-40 ako or dito ako sa I-70 all the way to Kansas. And then sa Kansas mag-I-35 pa tayo. I-35 southbound to Oklahoma. And then bukas yung delivery, Tuesday. I still have ilang pang oras ang ating 18 hours, 18 oras papunta dun sa first delivery natin. So meron tayong maghapon ngayon and then maghapon bukas. And then sa Tuesday morning alas 6 idadrop natin yung ating first drop. After that, diretso tayo ng Houston, Texas for our second and last drop. Parehong parehong load, beef, pero magkaibang order. Makakain nga muna mga tugang. Nakapagsaing na tayo. Konting init-init na lang. Ano bang meron tayo dito? Chicken a la cream.
sarsyadong adobo. And laing. I'm lying inside to hold you. Baby. Parang trip ko maglaing ngayon. Laing, adobo. So break time tayo. So yun, hugasan natin ng konti yung ating kitchen utensils. Konting hugas lang. Bukas tayo ng pinto. Yun. So anong kakainin natin? Siyempre, rice. Rice is nice. Konti lang. Just enough to make it through the day. Laing. Minsan nasaswertehin natin guys, merong pinatuyong laing doon sa Filipino store na binibilhan natin. Pero syempre imported price, kasi di naman natural sa kanila dito yung laing. So galing pa sa Asia yung laing. Then eto, adobo. So konting-konti lang. May ano lang tayo, konting ano, tipid-tipid sa ulam guys, dahil medyo malayo yung biyahe natin, Texas. Estimate ko mga 9 days ang turn around natin. And then sigurado mauubos din, pero as much as we can, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang sa konsumo, dahil mukhang magkakaroon ng krisis sa Canada. Recession, ika nga. Habang nag-iinit tayo, gagawa tayo ng konting turn around sa ating truck, just to make sure na everything is under the table, under control. Oh, you're so funny. So off duty, brake, okay. Dilibutin natin ng konting check ng mga gulong, etc. Mabilisang turnaround lang. Magana lahat ng ilaw natin, marker, walang tumutulo sa ilalim, mga ilaw sa front. At yung kapogian natin nandiyan pa rin, hindi nawawala. Yun ang pinaka-importante. Yung ating temperature tama sa set point. Fifth wheel, okay, naka-engage pa rin. Fuel 3/4, okay, 3/4. And then kagabi nga pala, na-jump pa rin, oh. Naririnig nyo ba yung sumisirit? Hindi naman sa gulong ay sumisirit, kagabi pa yan guys, pero there's nothing we can do about it kasi loaded tayo, mahirap mag-ila-ilalim. Ating seal, okay. Ilaw,
Gumagana. Gulong. Goods na goods. Yung mga side light.